May nadiskubring alternatibo sa tradisyonal na bigas na nakasanayan natin, tinatawag nila itong super grain dahil sa kanyang mga potensyal na benepisyo sa kalusugan tulad ng mataas na konsentrasyon ng nutrients at pagiging gluten-free. Samahan natin si Brigada Mike Salgado mula sa Batangas at tuklasin ang Adlay Rice. Alam nyo ba na mayroong isang uri ng damo na makakakuha ka ng butil na pwede maging alternatibo sa kanin? Binansa ganitong super grain o energy grain dahil sa mataas na kilocalories o maibibigay na enerhiya sa ating katawan. Mababa rin ang carbohydrates content nito ikumpara sa puting kanin, red, black at brown rice, kaya mas healthy. Konti lang, busog ka na and the urge to eat passes. So napakalaking tulong to sa mga nagda-diet at saka mga may diabetes. Kaya naman, ito ang sikreto ng mga may diabetes at nagda-diet para manatiling malusog at malakas. Talaga po dahil kami ng nag-diabetes, pati nanay ko. Noon po talaga napakataas ng sugar ko at ng nanay ko. Nung kami sinasimula na namin kainin yan, pag nagpapacheck up kami sa doktor, papatingin kami ng blood sugar, nababa po talaga. Ayon sa ilang kumukonsumo nito, mas mabilis silang mabusog at mas matagal gutumin kapag ito ang kanilang kanin. Ito ay ang Adlay, ang tinaguriang super rice dahil sa pagiging alternatibo sa kanin na may mataas na nutritional value. Sino ang mag-aakala na ang dati nating ginagawang pulsera sa kwintas nung tayo ay bata pa ay kinakain pala? Endemic ito sa Pilipinas pero mabibilang lamang ang mga nagtatanim nito. Una itong pinarami sa bahagi ng Malaybalay, Bukidnon. Ngunit sa bahagi ng Calabarzon, nadiskubre ng aming team ang natatanging grupo ng mga magsasaka na patuloy na nagsasaka nito. Nahanap namin si Sir Manny Vida sa Barangay Kailaway, Nasugbu, Batangas na nasa 5 taon nang nagtatanim ng Adlay Rice. Kabrigada, dito tayo ngayon sa bahagi ng Nasugbu kung saan tinignan natin yung sinasabi nilang Adlay. Ito yung alternatibo sa kinakain nating bigas. Ito siya. Nung maliit pa kami, akala namin ito'y damo lamang. So, may nahanap tayo ng mga farmers sa bahagi ng Nasugbu, Batangas kung saan nananatili at patuloy na binubuhay ang industriya ng Adlay na dati akala natin ay isa lamang damo. Isinama kami ni Sir Manny sa kanilang pag-aani ngayong araw. Anya, una itong ipinakilala sa kanila ng grupong Rural Rising Philippines at nang nagtatanim nito na si Ma'am Mary Ann Umali. Sa tulong ng Department of Agriculture o DA Region 4A at Municipal Agriculture ay tuluyan itong naitanim sa lupain ni Sir Manny at pati na rin ang kanyang mga kasamahang magsasaka sa kanilang barangay. Aminado si na Sir Manny, hindi nila kilala ang Adlay Rice nang ito ay ipinakita sa kanila. Dahil noong una nyo nakita, wala ko kayong ideya. Naku, wala po. Hindi nga po namin ito kilala eh. Opo. Kasi parang damo lang siya. Opo. Pwede mong masabi na kami nag-introduce sa kanila sa pagtatanim ng Adlay sa Nasugbu, Batangas. Nung nakilala nila yung Adlay, they felt na it's really helpful para sa kanila, lalo na't yung mga farms nila ay walang tubig. Unlike kasi ay parang halaman na hindi nangangailangan ng irigasyon at namumunga siya hanggang 6 na beses. Mahirap ba siya itanim, alagaan? Hindi naman po. Actually, mas maluwal lang. Kaya mas maluwal siyang alagaan. Ang problema nga lang po, kailangan niya rin na mas maraming tubig. Sa tulong din ng Rural Rising ay naibebenta sa merkado ang tanim na Adlay ng mga magsasaka mula sa Nasugbu. Sa ngayon ay nasa 5 hektarya na ang paninim na Adlay Rice ni Sir Manny. Bumaba ang kanilang ani dahil lubos na naapektuhan ang kanilang pananim na nagdaang volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal. Samantala, ang mga naani natin ngayong araw ay mano-manong ihiwalay ang mga butil nito sa pamamagitan ng pag-aapak. At para ating matikman ang lasa ng Adlay, nagpaturo tayo kay Ma'am Ellen kung paano ito isaing. Parang bigas lang din. Oo, para pong bigas din. Mga 3 hugas yan. Tapos isasalang na. Tapos pagkulo, ganun din ho, parang bigas din.
si Ma'am Ellen ang patunay kung gaano kasustansya ang kanin ng adlay at ang naitulong nito para maiwasan ang sakit na diabetes. Tsaka siya po, pandayo talaga. Pag kinain mo siya, hindi ka laging gutom. Tsaka mababa talaga, di ba, kumpara daw sa bigas. Pag nakadalawang plato ka, marami na sugar noon. Ito daw po, hindi. Batay sa report ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, taglay ng adlay rice ang mas mataas na protina, fiber, calcium, iron at kilocalories energy. Mababa naman ang carbohydrates content nito, pati ang glycemic index at maituturing na gluten-free. Kaya mabisa ito para manatiling mababa ang ating kolesterol at blood sugar. Healthier alternative sa brown, sa white, sa red rice. Opo. Kasi mababa yung kanyang glycemic index. Tapos, walang sugar. So, yung sinasabi mo, hindi naman natin masasabing diabetes, pero maganda siya para ma-maintain ang sugar level. Pero rich din siya sa protein, mga fiber, so healthier option. So, first time ko kainin. Madali pong makabusog yan. Konting kain mo lang. Para pong mais, ang lasa niya parang mais na puti. Bigat na yung tune mo. Walang lasa. Parang Walang mais lasa. Kaya lang. nga kayo ng mga anak ko eh. Walang lasa, pero aftertaste niya ay bigas. Na parang bigas na hindi ganun ka mataas ang quality na bigas. So yun. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagtatanim ng grupo nila Sir Manny sa Nasugbu sa tulong ng DA Region 4A at ng Nasugbu Municipal Agriculture. Sa kabuuan, ilan po ang ating tanim? 5 hectares po sa ngayon, 5 hectares po. 5 hektarya. Opo. So yun sir ay enough na para sa ngayong taon kung mayroon hong o-order ho sa inyo. Ay hindi pa po, tuloy po namin nagpapatanim po ng adlay rice po sir. Tuloy-tuloy sa Opo. tulong ho ng DA at ng Rural Rising. Opo. Hindi lang healthy, kundi nakakatulong to sa mga magsasaka natin sa Nasugbu, Batangas, kagaya ni Mang Manny. If more farmers plant this, magkakaroon ng better income for them. Samantala, sa mga gustong bumili ng adlay, maaaring kontakin ang grupong Rural Rising Philippines. Kundi naman kaya ay si Ma'am Mary Ann Umali na siyang nagpakilala ng naturang butil sa mga magsasaka ng Nasugbu. So sa mga high-end outlets like let's say Healthy Options, expect to pay 500 to 600 pesos for a kilo of adlay. Sa Rural Rising, we're not only trying to help the farmers but also help the consumers afford adlay. Expect to pay only between 350 to 400 pesos per kilo for very good quality adlay. Plano na rin itong ipakilala pa sa mga magsasaka sa ibang bayan sa Batangas para tuluyang mapalawak at maparami ang supply. Ang dati akala mo ay isa lamang damo, isa palang mabisang alternatibo sa mahal nating bigas sa ngayon. Naway patuloy itong mapayabong para mapatikim pa sa susunod na mga henerasyon. Mula sa Nasugbu, Batangas, katuwang ang DriveMax Herba Capsule. In the heart of changing lives, ako si Brigada Mike Salgado ng Brigada News FM, The Music News Authority.